Bloodborne PC Installation Guide. This video is for educational purposes only. Tatlong files lang ang kailangan natin. Una is kailangan mo ng kopya ng Bloodborne 1.0 and Bloodborne 1.09 or may kuya na magpapahiram sa'yo ng legit copy. Next is pupunta tayo sa Nexus Mods. Itatype mo dito Bloodborne. Kung wala ka pang account sa Nexus Mods, sobrang bilis lang po gumawa. Libre lang din. Tapos, pindutin mo ulit yung search. Yung type mo lang is launcher. Ayan. Punta ka sa launcher. And then, manual download. Pindutin mo lang ulit tong manual download. Slow download lang kasi libre lang yung ating file. So, in folder, ilipat muna natin tong na-download natin sa ating game folder. Pangalanan natin siyang Bloodborne. After nyan, i-extract mo siya. Pagkatapos mo siyang i-extract, first time, run as administrator, una natin gagawin is itong Shad PS4 build. Pinutin mo itong manage builds. Tapos, pinutin mo itong re-release, nakalagay sa downloadable versions. Tapos, pinutin mo itong download selected version. Balik tayo dito sa Bloodborne, and then select folder, and yes. Hintayin lang natin matapos yung download. Oh, sobrang bilis. Pindutin mo to. Select. Next na gagawin natin is pipindutin tong PKG extractor. So, browse. Puntahan mo kung nasaan yung PKG file, yung ating Bloodborne. And make sure na isa-select mo ang iyong output folder, which is yung ating Bloodborne. Tapos yung DLC output folder should be the same folder. And then, tapos mo lang extract. And we are going to wait for it. Ayan, tapos na yung ating, tapos na extraction ng ating main game. Install naman natin yung DLC. Patch detected. Would you like to apply patch 1.09? Yes, of course. Okay. Install na din natin yung patch. We're gonna close this. And next natin gagawin ay pupunta sa mod downloader. Okay. Ilalogin lang natin ang ating account sa Nexus Mod dito. And we're going to press authorize. Ganun lang kabilis. Now, authorized na siya. Ang kailangan lang natin i-download ay itong Vertex Explosion Fix. Pinutin mo itong mod loader friendly. Okay. And press the slow download. Sobrang dali. Kapag Potato PC ang gamit mo, required po na i-download mo itong FPS boost tsaka performance drop params. Okay, na-download ko na muna yung mga mods na gusto ko. Yung tapos yung pag-download natin ng mod, pupunta tayo ngayon sa mod manager. Oops. Iba pala natin ang pipili yung install folder. Okay. Punta tayo sa Bloodborne install folder. And then, pipindutin natin to. Kusa 1374. Ngayon, pwede na natin. Pindutin itong mod manager. And, i-activate natin unang-una is itong Vertex Explosion Fix. Ayan. And then, i-activate mo kahit ano yung mga mod na gusto mong i-activate. Pagkatapos natin i-activate yung mga mods na gusto natin i-activate, punta naman tayo sa mga settings. BB Launcher settings, make sure na naka-turn on yung 60 FPS sound fix. Dito sa Shad PS4 settings, punta ka sa game specific settings, yung V-blank frequency mo is make sure na nakaset siya as 60. Check lang sa akin ha. Maglolo ko yung aking. And then itong additional memory allocation, hindi mo na siya kailangan galawin
kung sa 1080p or lower ka maglalaro. Pero kapag lalaro ka ng 1440p or higher, kailangan meron siyang 4,000 na nakalagay. And finally, is pupunta tayo dito sa Bloodborne Cheats and Patches. Pwede kang maglagay ng cheats dito, pero dito kailangan nating ayusin sa patches. So, check mo tong skip intro and itong ibang mga to. Pwede mong i-post ng video and i-screenshot para may kopya ka. Finally, para madalian ka, no? Show more options, send to desktop. Open natin to. And once we press play, this is the moment of truth. Nice na, enjoy. If kailangan mo ng tulong sa fixing any questions, punta pa tayo sa Discord, you can join via our link tree.